Hello people! Gusto niyo ba ng ganito kalambot na sliced bread? Ano bang tawag niyo dito? Tasty loaf bread. Dito kasi ay toast bread. Tara, gawa na tayo. In a mixing bowl, naglagay ako ng 1 3/4 cup milk, 1 large egg, 1/4 cup ng sugar, 1 tablespoon ng yeast, at paghaluin muna natin yan. Sinunod kong nilagay yung 4 1/2 cup ng all-purpose flour, 1 teaspoon ng baking powder, at 1 teaspoon ng salt. Huwag niyong i-skip yung 1 teaspoon ng baking powder dyan dahil malaki yung ginampanan niya dyan. I-mix natin yan until mabuo yung dough. Nung nakabuo na tayo ng dough, nag-add ako ng 1/3 cup room temperature and salted butter. Kung salted butter yung gagamitin nyo dyan, pwede kayong hindi na maglagay ng salt. Ito pa rin yung ginagamit kong all-in-one dough natin sa mga pandesal, ensaymada, cinnamon roll. Bali, nag-add lang ako ng mga quantity ng gatas, flour, at butter. Kung nilagyan ko na ng butter, minix ko yun ng 7 minutes gamit ang electric mixer. Kung by hand yung gagamitin nyo, mga 15 to 20 minutes, kailangan talaga smooth na smooth yan para magkaroon tayo ng tinapay na malambot. Then, nilagay ko yan sa bowl, naglagay ko ng konting oil, pinaalsa ko yun ng 1 hour. And then, after 1 hour, ito na yung kaganapan. Makagawa kayo nito ng dalawang regular size na loaf bread. Sa dough pa lang, makapan nyo na kung makinis yung dough nyo at malambot. Malambot talaga yung outcome niya. At ito yung first time na nag-bake ako ng sliced bread. Marami tayong gawa na bread, pero hindi tayo nakagawa ng sliced bread. Naubusan kami ng sliced bread, naisipan kong gawa na lang kaya ako. I-try ko kaya, ganun. Ang secret niyan ay i-roll natin ng mabuti or mahigpit para hindi siya mabutas or wala siyang butas pagka ma-slice. Then, sa loaf pan naman na gamitin natin, nag-brush lang ako ng konting oil. Pwede naman butter. Then, naglagay ako ng parchment paper sa bottom para madali lang siya. Yung ni-roll natin kanina, ipa-flatten natin siya ulit ng konti and then i-roll again. Yung sinabi ko kanina na pag mag-roll nito, kailangan mahigpit na mahigpit. Yes, importante talaga yun para wala siyang butas or wala siyang space pagka mag-cut ka ng bread. Pagka, 'di ba, merong ibang sliced bread na meron siyang space or meron siyang butas, meron siyang air na nakapasok. Ganun 'yun. Kaya kailangan mahigpit na mahigpit yung pag-roll nyo. Tapos yun na. Paalsahin na natin yan ng 1 hour ulit. Ang lambot ng bread na to, kaya tong ipagsabay sa gardenia or candies na bread. After na roll, pag okay na siya, nilagay na natin yan sa loaf pan na na-prepared natin. Isa pa sa importante pag-bake natin ng bread ay yung timing ng proofing time. Kailangan talaga naka-proof yan or nakaalsa yan ng maayos. Ito yung kalahati ng dough, diba hinati natin yun kanina, nakita nyo naman sa video. Tapos, instead na long log yung gagamitin ko or gagawin ko, pareho lang naman to ang outcome. Sliced bread pa rin, pero ganito lang yung style ko. Bali, tinatlong hati ko siya and then ni-roll uli. Bali, 3 roll siya sa isang loaf pan. Pero pwede naman isahin na lang kagaya nung ginawa ko kanina. Gusto ko tong gawin dahil meron akong plano. Pero baka bukas na mangyayari to at wala akong mga sangkap. At ganito na yung kinalabasan niya dahil hinati ko sa 3 lagyan. Ganito na yung itsura niya. Pero magdikit-dikit yan mamaya. At bago ko yan pinaalsa ng 1 hour, kailangan 1 hour talaga yan bago i-bake. Bago ko yan pinaalsa, nag-brush ako ng milk dyan. Yung milk dyan, powder lang yan, 1 tablespoon. Then naglagay ako ng 1 tablespoon din na water para magganyan lang siya. Yan yung way ko kasi ayoko siyang i-brush mamaya after proofing. Kung gusto nyo yung egg, mamaya nyo na ilagay bago i-bake. Kumbaga, naka-proof na siya, nakaalsa na siya bago nyo i-brush ng egg. Kasi nga, nakakatakot, delikado, 1 hour yan siya. Nakatambay dyan, tapos maitlog. Yung salmonella ba? Hindi siya safe. So, kaya gatas yung nilalagay ko or nag-brush ako ng gatas instead of egg wash. At ito pa, importante din to. Bago i-bake, kailangan naka-preheat yung oven natin ng at least 10 to 15 minutes. Yung aking baking time dyan is 35 minutes ng 325 Fahrenheit. At lagi itong tinatanong kung down lang ba yung apoy or up and down. Dito ay down lang yung ginagamit ko. Pwede din down with fan. Tapos, habang mainit pa ay nilagyan ko yan ng butter para mas lalong masarap at appetizing tingnan, makinis. Papalamigin muna natin yan bago i-slice para hindi masira yung bread. Sakto, kailangan kong umalis para magsundo ng estudyante kaya iniwan ko muna yan para lumamig din. Yung aming bahay sa mga oras na yan nangangamoy bakery talaga at sobrang bango. Nag-serve muna ako ng pagkain ng 2 kong alaga and then ito na yung inatupag ko. Sobrang natuwa talaga ako sa outcome nito. Napakalambot, napakasarap na bread. Marirate ko talaga siya ng
10/10. Kung nandito lang yung amo kong babae, hindi na yan makaabot ng bukas dahil favorite niya yung mga ganitong tinapay, lalo na pagka fresh talaga at mainit-init pa. Kita nyo ba yung texture niya? Napakasarap, napakalambot, nagba-bounce back. Gusto ko sanang gawin tong Korean cheesy garlic bread, parang ganon. Gusto kong gawin yun, kaso lang wala tayong cream cheese na pa ganon. Ito namang sliced bread na to, kailangan to bago i-slice ay kailangan malamig na para hindi siya masira. Siguro from now on din na kami bibili ng tasty bread or sliced bread. Ang tawag nila dito ay toast bread kasi ito toast nila yan. Natatakam ako dyan pero nasayangan akong kainin kasi nga sobrang lambot niya. Tingnan nyo naman, hindi talaga siya nasira, nagba-bounce back. Habang nagsaslice ako niyan, kumakain ng lunch yung dalawa kong alaga. After ko naman na-slice lahat yan, ay binitbit ko yan at nilapag ko dun sa table kung saan sila kumain. Sabi ko, tada! Gumawa ako ng toast bread, manghang-mangha yung dalawa. Tapos sabi ng pangalawa kong alaga, gusto nyo daw tikman, agad-agad na. Kumuha siya ng isa and then pumulot din yung dalaga naming alaga. Kahit na kumain sila ng kanin. Sabi ko mula ngayon, di na tayo bibili ng sliced bread sa labas. Gagawa na lang tayo pagka naubusan. At sure talaga ako na mula ngayon marami tayong sliced bread na ibibake. Sa mga nagpipm, mga nagtatanong bakit hindi nila makukuha yung texture na gusto nilang ma-achieve sa cake, sa tinapay, keep on trying lang guys. Kagaya nito, tuwang-tuwa talaga ako dito sa outcome. Kung hindi man to siya ganito ka-perfect, hindi ko rin din to tatantanan. Talagang aaralin ko siya. So, ganyan din sana kayo. Pagka failure kayo, huwag kayo mawala ng pag-asa. Gawa lang kayo ng gawa para marami kayong ma-experience, marami din kayong matutunan. At sa temperature naman ng oven, hindi tayo pareho ng oven, hindi tayo pareho ng brand, kaya hindi tayo pareho ng init ng oven, kaya kaibiganin nyo yung oven nyo. Kung super init yung oven nyo, bawasan nyo ng temperature. Kung malamig naman, dagdagan nyo. Ganun lang yun. And I hope you like this video. Thank you so much for watching.